Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, mga kaisipan, mga sensation, mga kung ano ng mga pakiramdam, no? So, may naghanap ba sa akin dito? No, marami ako nababasa mga chat, no? Ang tagal kong hindi nagano kasi may mga ginagawa tayo, no? So, busy hindi ako makagawa talaga ng video, no? So, ngayon lang ulit dahil walang pasok, no? May bagyo daw. So, shoutout nga pala kay Romel Pacardo Villanueva. Alright, yan o. So, yan. So, kamusta na kayo, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo? Mga kalagayan nyo ngayon, no? So, gumiginhawa na ba kayo or ganun pa rin gaya dati? Siguro naman sa mga napapanood nyo na, no? Or siguro kung matagal na kayo sa akin, matagal na kayo nanonood sa akin is alam ko may mga nabago na sa inyo, no? Pero kung wala pa rin talaga, eh, iba na ang kailangan nyo siguro, no? Baka kailangan nyo na ng mas mas mga professional ganyan. Kasi ang way ko, kung paano ako magpaliwanag is ganito lang, no? Hindi man ako professional, hindi naman ako doktor, hindi naman ako, no? Pinapaliwanag ko lang kung ano yung na-experience ko, kung anong ginawa ko. So, nasa sa inyo na yan kung gusto nyong maniwala or hindi. So, yung anong kaibahan nga lang talaga is na-document ko yun, no? Nasabi ko lahat ng mga naramdaman ko, na experience ko about sa anxiety, no, na kung gaano siya kahirap, no. So kung kayo man ngayon is nahihirapan, no, actually diyan ako galing, kapatid, no. Diyan ako nagmula sa hirap na yan, na kung sabihin naman natin na yung naramdaman ko is di nyo naramdaman, meron naman ako naramdaman na hindi nyo naramdaman, nasa loob tayo ng anxiety, no. So dapat diagnose tayo ng anxiety disorder kasi para malinawan tayo. Isa na yun sa magpapababa ng ano nyo, no, pagkatakot, no, kasi sa sobrang dami nyo nararamdaman ngayon, siyempre litong-lito kayo niyan, no, nahirapan kayo, paano ba sisimulan to, paano bang paano masusolusyonan to, ano bang problema sa akin, di ba, ganyan. So yun, isa na yun yung galing sa doktor tsaka yung ibibigay sa inyo mga gamot, no. So yun, so nasa na tayo, kapatid, no, nasa process na tayo ng healing, no. So ano ba yung nakatulong sa akin, no, para malampasan ko yung mga ganong gulo ng isip, minsan mga pakiramdam na kakaiba, no. So ano bang ginagawa ko noon? So topic natin ngayon is yung meditation, no, tsaka self-talk, no. Self-talk and meditation. Actually parang isa lang yan, eh. So last 2 years parang nabanggit ko na to sa vlog ko, eh. Sabi ko may ginagawa akong meditation pero hindi ko pa siya master no mga time na yun. Hindi ko pa siya gamay ba. Kasi pag sinabi nilang meditation, yan daw yung parang nag-yoga, yung parang naghanap ka ng mga lugar na tahimik na ganyan. So yung sa akin hindi siya gano'n, no. So papaliwanag natin yun kung paano siya nakakatulong sa akin. So yun, intro. So yun na nga, no, meditation, no. So pag nakarinig kayo ng meditation, ano naisip niyo, yung parang mga naka-cross na gano'n, no. So hindi gano'n. Hindi gano'n yung point ko, no? Hindi gano'n yung sinasabi ko na meditation. So maraming klase, tingnan niyo ito. Iba't ibang klase ng meditation yan, no. So meron lang ako ituturo sa inyo na part din siya ng meditation pero hindi siya gaya nung nasa isip nyo na gano'n, no? Parang Buddha, yung mga ganyan. So 2 years ago, sabi ko nga na gusto kong i-topic yan kasi may nag-comment na gawin ko raw tong meditation na to, yung parang may bibili na parang pang-balance na gano'n, aapak ka daw doon, tapos para daw ma-balance yung katawan mo tsaka isip mo, mag-focus ka doon sa pagbabalance. Sabi ko, paano kung walang gano'n? Paano kung mahal yun? So wala, di ba? Di naman siguro lahat para malampasan yung ganitong bibili ng gano'n para gumaling na, ma-balance nila yung hindi. So ang isip ko, iba yung iba siguro yung balance na sinasabi niya, no, para parang meditation niya, no. So hindi sa akin yun, hindi shoot sa akin yun, no. Ang sa akin is yung parang lang, natural lang, no, na paraan para makagawa ka ng meditation. So alam naman natin yung anxiety is sa pagkakaalam natin is mas mahirap, nakakatakot, parang stressful, di ba? Parang lagi na lang ganito, parang ka na
nadidepress ka na sa sobrang dami mo nararamdaman, sa mga, lalo na sa tiyan, di ba? Lagi na lang sakit yung dibdib, di ba? Ganyan, anxiety, no? So, pero kung naunawaan nyo na kung bakit meron mga ganyan, mga ganyang pakiramdam, bakit lumalabas siya, no? So, doon na yon, unti-unti na yon na mapapakalma niya yung sarili mo, no? Isipin nyo ako noon, di ba? Sobrang dami kong sintomas noon. Di ko alam kung anong uunahin ko doon kasi isipin mo, ang nahirapan ako huminga. Tapos, bawal ako sa ganito. Paano ako gagaling sa COVID ko kung hindi ako kakain, di ba? Kailangan kong lumakas. So, yung mga prutas, bawal sa akin yun, lalo na yung mga orange, kanya, gustong gusto ko pa naman yun. Mataas nga yung acid ko, di ba? So, yun yung nagpapahirap sa akin. Yun, doon na nagsimula yun na parang, iba na to. Sabi ko, sa anxiety ko na talaga to. Kasi, itong hirap ko sa paghinga is, parang malayo na, no? Kasi, kung may COVID ako noon, na talagang malalang COVID, siguro hindi na ako na hospital na talaga ako na ICU na talaga ako na hirap na hirap. Pero nakakahinga naman ako eh. Doon na yun. Doon na nagsimula yun na, oo nga, hindi, sa anxiety ko na to. Tsaka sa acid ko. Kasi sobrang taas ng acid ko noon. Halos hanggang dito sa leg ko. Tapos may lumalabas na parang lasang bakal sa bibig ko, no? Na, di ko rin alam kung saan nanggagaling yun, no? Tapos na parang laging kinikalabutan tuwing didighay ako. Tapos uutot. Parang, hindi maganda yung pakiramdam, no? Gusto ko na lang matulog, mahiga, o basta kung ano nang ginagawa ko, no, para lang mawala yun, ganung pakiramdam, no? Pero naandyan pa rin, no? Kasi naandyan na yung resistance, no? Yung sinasabi ko nga sa inyo dati na nilalabanan natin, no? Kasi hindi ko pa siya alam noon mga time na yun, no? So yun, marami sa atin na sinubukan na yung mga therapy, mga gamot, nagpa-doktor, meron pa ka nagpa-albularyo, di ba? Mga psychiatrist, mga psychologist, no? Try sila ng mga ganyan. Pero, yun nga, hindi ko naman na-try yun, no? Sa paraan na ganito, no? Sabi ko nga sa inyong meditation is libre lang naman, no? Walang bayad dyan. Ang kailangan lang natin is maunawaan kung ano yung anxiety at kung bakit mo gagawin yung ganong meditation na ituturo ko sa inyo. So, nangyari kasi sa atin yung kapatid, no? Dahil nga gusto nating mawala yung ganong pakaramdam, naghahanap tayo ng solusyon sa mismong pag-iisip natin na bakit ganito? Gusto ko na mawala to. Gusto ko mabilis na mawala to, yung ganon. Tapos kung ano-ano nang hinahanap mo, no? Kung ano-ano nang gusto mong solusyon para mawala yung ganong pakaramdam or mga ganitong kalituhan ng isip mo, gulong-gulo ka na, sa sobrang dami ba naman, no? So, dumaan ako sa ganyan kapatid, no? Kaya Google talaga yung, no? Naging sandalan ko, no? Lahat ng maramdaman ko, i-research ko. Minsan si Doc Willie pa nga yung lagi kong pinapanood nun. Pati si, yung isa pang doktor. Si Tan ba yan? Basta yan. Hanggang sa dumami naman na yung kaalaman ko, yun nga lang, nandito pa rin. Bakit ganun? Bakit, meron pa rin ako nararamdaman? Alam ko naman na to, nag-exercise na ako, nag-diet na ako, no? Tapos dami ko nang ginagawa, no? Lagi na ako nagpapapawis. Laging busy na yung isip. Pero meron pa rin. Pag nakakapagpahinga ako, minsan nandyan pa rin eh. Parang di ba? So, nag-i-store na sa isip ko na meron na talaga nabuo sa isip ko na behavior na kapag may naramdaman ako is automatic na. May ginagawa ako sa sarili ko na labanan yun. So, lagi ko naman sinasabi sa inyo yung resistance o yung paglaban, yung fight, di ba? Nilalabanan yung nararamdaman is maling-mali yun kapatid. No? Kaya sabi ko sa inyo, merong mga vlogger or merong mga YouTube yan, paano labanan si anxiety? Walang ganun kapatid. Hindi nilalabanan yan. Kasi once nilabanan mo yung tatagal lang at lalo kang mahihirapan. Kasi nandyan lang siya eh. Kumbaga, umiikot ka lang doon sa cycle na yun. Kasi nilalabanan mo siya, lalo siyang lalakas. Ngayon, pag kumalma siya, ayan na naman, lalabas, lalabanan mo ulit, di ba? Hindi ganun. Ang paraan dyan is, hahayaan mo siya kapatid, no? Hayaan mo siya, bugbugin mo ako, sige, lumabas ka dyan. Di, mo ako, patayin mo na ako, or pahirapan mo ako ng todo. Wala namang magagawa yan kapatid, kasi part mo lang din yan, yung anxiety mo. Nasa iyo na yan, simula nung bata ka. Ang problema lang is, nagkaroon ka na ng
disorder, kumbaga nag-breakdown na, kumbaga, sobrang stress mo na kasi alam naman natin, 'di ba, yung sabi ko sa inyo yung sa baso, 'di ba? Pag napuno, 'di ba, aapaw, ganun tayo, no? Kasi hindi man natin sinabi na yung buhay natin is walang stress, talagang masaya ka palagi. Hindi naman ganun eh. Kasi dumadaan din tayo sa hirap, gaya ng mga trauma, minsan may namatayan, nawalan ng mahal sa buhay, or iniwan, mga ganyan ba, tapos mga financial problem, di ba? Na-vlog ko na yan, yung mga cost, no? Pero hindi na natin kailangan ungkatin yun. Nandito na tayo sa paraan para mapahina natin yung mga ganyang atake sa inyo. Paano ba, no? Paano ba yung ginagawa ko, no? So, ang the best sa akin is yung allow, kapatid. Hayaan nyo lang, no? Papasukin nyo sa katawan nyo or palabasin nyo siya, no? Lumabas ka, okay lang yan sa akin. Yun. Lahat ng mga sensation, mga pakiramdam na kung ano-ano, mga magulong isip, okay lang yan. Wala namang yan eh. Hindi naman delikado yan. Kahit nung ko pa sinasabi sa inyo, no, na hindi delikado yung kapatid. Nandyan siya. Pero yung gagawa ka na ng second peer na sinasabi ko dati pa nung nagbase kay Claire, yung second peer na ikaw na yung gumagawa para papaniwalain mo yung isip mo dun sa mga nararamdaman mo na parang nagwo-worst case scenario ka na, no? Nag-anxiety ka na, yung kumbaga lalo mong pinapahirapan yung sarili mo para lalo kang matakot, no? So tayo na lang din na gumagawa nun. Ang problema nga lang sa mga baguhan pa, no, yun ang ginagawa nila, no? So katagalan yan, kapatid, no, sa mga bago pa na nakakaintindi or nakakaunawa about sa anxieties, maunawaan yan katagalan, kapatid, no. Sa ngayon siguro hilito pa kayo, no, kasi nagpo-focus pa kayo sa nararamdaman nyo. Pero kung medyo tumagal-tagal na, parang nagagamay nyo na, lalabas na naman to, ganito, okay lang to, mamaya wala na to, mga ganyan, maano nyo na doon na papasok yung meditation na sinasabi. Kung hindi mo siya kailangan labanan, kapatid, no? Hahayaan mo lang siya. Sensation ka, okay lang yan. Wala ka namang maiaano sa akin eh. Wala kang magagawa kung wala akong gagawin eh. Diba? Ganyan. So, doon na rin lalabas yung self-talk, no? Yung safe naman ako eh. Wala namang problema to. Okay lang sa akin to. Tsaka, ilang beses na ba ito lumabas sa akin? Ilang beses na ba ako sumasakit yung dibdib ko? Yung iniisip ko na atakin ako sa puso, hindi naman nangyari. Porque ba gumawa ako, nilibang ko yung isip ko, nawala na. Kasi kung ang sakit sa puso or yung iniisip mo na may atake ka sa puso, tapos lilibangin mo lang pala yung sarili mo para mawala yung sakit mo sa puso, hindi ganun yun, no? So hindi na, doon na mapuprove na hindi sakit sa puso ito, kasi nung nilibang ko yung sarili ko, nag-focus ako sa ibang bagay, nawala naman siya. So, hindi ganun ang totoong sakit sa puso, kapatid, no? Kung sakit sa puso talaga yan, wala na. Hindi ka na makakapaglibang. Diretso ka na talaga doon, no? So, yun. Ganun ang doon, pag-proof or patunay palagi, kapatid, no? Kasi, isipin nyo, kung masakit yung ulo nyo, or nag-iisip ka na sumakit yung ulo mo, lagi na masakit yung ulo mo, na isip ka na baka may tumor na ako or may cyst na ako sa utak, ganyan ba? Tapos nung naging busy ka, nawala, di ba? So kung totoong may tumor ka dyan, hindi yun ganun, kapatid, na kapag nalibang ka, mawawala na yung sakit ng ulo mo. Hindi ganun. So pupasok na siya sa second peer, no? Na ikaw na lang talaga yung gumagawa ng ikakatakot mo. Yung tinuturo ko na meditation is kaya nyo dalhin yan. Kaya nyo dalhin kahit saan yan, kapatid, no? Hindi kaya nung sinabi ko sa inyo kanina na yung bibili ka nung pang-balance na ganun, na aapak ka daw doon para mabalance yung diba? So kaya, sabi ko doon, nag-reply ako na kaya ko mag-meditate kahit na may ginagawa ko. Yun yung sinasabi ko dati pa, no? So totoo naman. Hanggang sa na-master ko na yung ganun, kapatid, no? Kasi kailangan lang natin talaga practice yun palagi, na kapag may lumalabas ito ka na naman, anxiety, lalabas ka na naman, sige lang, di ba? Okay lang sa'yo, parang gano'n. Minsan nga, di ba, may mga tinuturo pa ako dati na ngitian mo lang, okay, di ba? Pag may lumalabas na pakiramdam sa, okay, sige. Pero yung iisipin mo na nakakatakot yung ganung pakiramdam, alam mo na, tatagal yan, kapatid. So, noon,
kwento ko sa inyo, no, pag nasa bus kami, no, kaya may pupuntahan kami noon, no. Yung paraan ko para mag-meditate, kapatid, no. Pag minsan na-anxious ako, minsan sa sasakyan, na-anxious ako, gagawin ko lang yan, titigil lang ako, kapatid, no. Hinto lang ako, na parang kinakausap ko yung isip ko, or meron lang akong binubulong sa isip ko na parang gano'n, no, na okay lang naman 'to, wala namang problema, na-anxious na naman ako, bakit kaya, 'di ba? Na kumbaga bibigyan mo lang ng moment yung sarili mo na makapag-isip, no? Kasi tayo naman, 'di ba? Kapag nakakaramdam, 'di ba? Meron tayong moment na sobrang bigat na gano'n, na hindi mo kailangang ilabas na physical sa'yo, no? Nanginginig ka talaga, talagang hinihinginig mo talaga yung sarili mo, no? Or hindi ka mapakali, ganyan, no? Kailangan mo lang doon is, tigil ka lang, hayaan mong, kasi nga sabi ng Claire Wicks nun is, kung nanginginig ka, di manginig ka, or natataranta ka, di mataranta ka, di mga ganun ba? Or sobrang gulo ng isip mo, hindi, hayaan mo siya. Parang magpapabugbog ka, no? Kasi hinahayaan mo mag-release ng adrenaline kasi nga na-anxious ka, di ba? May lalabas na something na hormone sa'yo. Tapos, hayaan mo lang siya, maya-maya wala na yan, kapatid. Kasi, as long na binibigyan mo yun ng halaga, or natatakot ka dun sa pakiramdam na yun, alam nyo na, tatagal yan. So, ganun ako mag-meditate, kapatid, no? Ganun yung paraan ko, no? Actually, meron mga gumagamit nito, eh. Pero magano na lang din yun, eh. Yung sabi ko sa inyo, matututunan nyo na yun kapag katagalan sa dami nyo nang nauunawaan about sa anxiety. Ayan ang kusa nang lalabas yan, no? Yung mayroon ako sinasabi na yung iba dyan matututunan nyo na lang, no? Magpakalma ng sarili nyo. Kaya nga tuturo ko is yung meditation, no? Na bibigyan mo lang ng saglit yung sarili mo para makapag-isip. Yan. Minsan nga, pag nasa bus kami, nakausap ako ng kapatid ko, minsan hindi na ako nagsasalita, eh. Kasi nga, pero hindi naman nila alam na ganun ginagawa ko. Naririnig ko sila pero hindi ako nagsasalita. Kasi mas focus ako dun sa ginagawa ko sa isip ko, no? So, parang baliw lang, no? Pero totoo yun. Nangyayari na ginagawa ko talaga yan, no? Pero nag-grounding pa ako, eh. Napadyak ko yung pa ako. Pag talagang malakas na nararamdaman ko, anxious talaga ako na minsan nahihirapan talaga ako na parang hindi talaga komportable. Yan talagang ginagawa ko pa din, no? Sa hinga ako malalim, isip na pikit-pikit lang, yun, biglang kakalma na yun, tapos magpo-focus na ako sa ibang bagay, no? So ganun lang ako magpakalma, kapatid, no? Yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo, matututunan nyo rin yan katagalan kapag meron na kayong medyo gumiginhawa na talaga. Pero kung talagang mahirap pa o dami pang simptomas, no, tsaga-tsagain nyo lang yung mga luma kong video. So, kailangan lang natin yan ma-practice, kapatid, no? Kasi ako, pinaractice ko talaga yan. Kahit noon pa, kapag nga nasa labas ako, minsan na-anxious ako, minsan nanginginig pa kayong tuhod ko, eh. Nagje-jelly legs ako, eh. Okay lang. Yan. Tapos minsan pipikit lang ako or titigil lang ako saglit. Parang ko lang, focus ko lang yung isip ko na, okay lang to. Wala naman to. Maya-maya wala na siya, no? Ganun ang ginagawa ko, kapatid, no? So, kailangan nun ng practice. Palagi ang practice. Maganda nga. Lagi kayo nasa labas, eh. Yung mga kinakatakutan nyo, nandyan siya. Or takot kayo lumabas, takot kayo sa mall, takot kayong makipaghalubilo sa tao. Dapat nandun kayo. Para lagi nyo siya napapractice, no? Lagi nyo siyang ginagamit, no? Kasi magagamit nyo yan, pwede sa panic attack, pwede sa agoraphobia, yung mga yan, takot lumabas. Pwede rin sa mga social, no? Sa mga tao, mga paligid nyo, no? Yan, magagamit nyo yan. Kasi, ayun yung ginagamit ko, no? So, okay naman. Wala namang sa akin, no? Wala namang problema. Kasi, dala-dala ko na siya, kapatid, eh, no? Dala-dala ko na siya hanggang sa ngayon. Kahit minsan na-anxious ako, eh. Minsan kasi tao pa rin tayo, no? Hindi naman natin pwedeng sabihin wala na tayong mararamdaman na takot, no? Wala na tayong mararamdaman na anxiousness, no? Nakakaramdam pa rin tayo, no? Kahit sino naman, di ba? Ang problema nga lang, hindi na ako nag-i-struggle. Hindi na ako yung talaga, anong gagawin ko, no? Wala ganun. Wala nang ganun, kapatid, no? Na yung, baga, lipas na. Tapos na ako sa ganun, no? So, kung kayo man, ganyan pa, no? Medyo hirap na hirap pa, tuloy-tuloy nyo lang paghahanap ng sagot para sa
Actually, ito namang sinasabi ko sa inyo is mga sagot na to, no? Na dating tanong din sa isip ko. Yun, so, kailangan nyo lang natin is bigyan ng moment yung sarili natin. No? Tapos doon nalalabas yung self-talk, kapatid. No? Yung pagsasabi sa sarili mo, no? Na okay lang ako, safe ako, nangyari na to sa akin, wala naman nangyari sa akin. Ganun-ganun ba, no? Na parang pinapalakas mo yung loob mo na, ay, sabi ni Jay Montero si Jay Montero yun na nagsabi sa akin na ganito, dapat ganito lang gagawin ko. So, wala naman kayong gagawin, no? Hayaan nyo lang siyang lumipas, no? Hayaan nyo siyang lumabas. Okay lang yan lumabas. O, di, ayos lang. Wala namang problema. Pero kung sasabayan mo na ng takot o yung sinasabi nga nating second fear is, wala. Yung gagawa ka na ng, baka may ano na ako, baka ganito ganyan mangyari sa akin. Wala. Lalo kang matatakot doon kasi ikaw na yung bumuo nun. Ikaw na yung gumawa ng mismong ikakatakot mo. Kaya ka nakukulong doon sa cycle niya. So, huwag tayo doon magpapadala sa mga ganung ano. Kasi binablap lang tayo yung kay Claire Wicks niya, no? Na parang ginugoyo ka lang na pag pumasok ka, pag naniwala ka dito, lalo kang matatakot. So, fear over fear, no? Parang ganun, fear of the fears. Parang ganun. Parang natatakot ka sa mismong takot mo na ginagawa. So, palala lang, yung fear is dalawa yun, no? Yung first fear, tsaka second fear. Yung first fear, yung ginagawa ng anxiety sa'yo, tapos yung second fear, yung ginagawa mo, no? So, sana malinaw yun sa inyo. Kasi, ang karaniwang hindi nila naiintindihan, no? Kasi, di ba? Pero pag sa panic na, nagpapanik ka na talaga, dalawa na yung sabay. Sabay sila. Kasi, kaya ka nagpapanik is litong-lito ka, tapos may takot, tapos sensitize pa yung katawan mo. So, ganun yung paliwanag. So, yun lang mga pre, no? Sana may nuggets kayo kahit kaunti sa ating topic na meditation and self-talk, no? Kasi, yan, napakalagay niya kapatid, no? Ayan, mga sinabi ko sa is dala-dala ko na yan hanggang ngayon kapatid, no? Kapag na-anxious ako, hindi naman na ganun kalakas na anxious, no? Wala, hindi ko naman na ginagamit. Pero pag talagang malakas na, yung may pressure talaga na parang magsasalita ka sa harap ng tao. Hindi naman ako masyadong exposed sa tao kapatid, no? Alam niyo naman yan. Hindi naman ako yung pala ano sa tao, no? Pag-usap na ano, hindi naman ako ganun eh. So, lumalabas yun sa akin, no? Pero yun nga, kaya kong dalhin yun. Anxiousness ko, nagpapataas, no? So, yun lang. Sana may nuggets kayo kahit kaunti. Sana tuloy-tuloy na yung paggaling nyo. So, yun. Maraming salamat. Adios.